Libo-libong Pinoy ang mas piniling bumili ng hybrid at electric vehicle sa gitna ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Bukod sa matipid, marami ring benepisyo ang electric vehicles tulad ng exemption sa coding. Nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Masakit na masyado sa bulsa ng abogadong si Patrick Cua ang mataas na presyo ng petrolyo. Kaya nang masira ang dating sasakyan niya sa baha, ang pinalit niya rito isang hybrid car o klase ng sasakyan na pwedeng patakbuhin ng electric at gasolina o diesel. Maganda raw ito dahil kung nawala na ito ng gasolina, pwede itong tumakbo sa pamamagitan naman ng kuryente. 2 buwan niya pa lang daw itong ginagamit, pero 2 beses pa lang daw siyang nagpapagas. Parang isang full tank na 1.5 yung range na tinakbo niya. No? Once na nag-hybrid ka na, parang you'll never go back to the traditional car. Ang iba naman, mas pinili ang full electric vehicles na hindi na kailangan talaga ng gasolina at charge lang. Gaya ni Dr. Hil Cabalbat na hindi lang isa kundi 5 ang EV cars. Bukod sa wala siyang gasto sa gasolina, pasok din daw ito sa renewable energy at environmental advocacy niya dahil wala itong usok. Halos pareho rin daw ang halaga nito sa mga degasolinang sasakyan. Ang maganda pa, exempted siya sa coding at may mga libre pang charging station. Ang lumalabas, so ang isang litro ng gasolina sa diesel 55 to 60, lumalabas lang dito sa yung equivalent ng 1 liter sa EV cars is around nasa 15 pesos, 10 pesos to 15 pesos. So napakalaking tipid. Sa datos ng Land Transportation Office, 7,500 pa ang electric vehicles mula sa 14 na milyong rehistradong sasakyan noong 2023. Mahigit 500 naman ang otorisadong EV charging stations ng DOE sa bansa. Balak ng gobyerno na paabuti ng 300,000 ang EVs pagdating ng 2028. Para maabot ang target, pinalawig pa noong nakaraang taon ni Pangulong Bongbong Marcos ang Executive Order No. 12 na nagbibigay ng tax break sa mga EV owner. Dahil dyan, may tax incentives na rin sa pagbili ng mga gaya ng hybrid car, e-trike, e-bike at e-jeepney. Sa kabila ng mga benepisyo ng electric at hybrid vehicles, may ilan pa ring duda rito. Siyempre, kalamitan naririnig dyan. Mahina lang yung mga magneto na ginagamit dyan, na possible masira. Nakasanayan na rin gasolina, pero parang hindi rin papabor sa bukid dyan kasi yung mga karga niya mabibigat. Minumungkahi naman ng Institute for Climate and Sustainable Cities na gamitin din ang e-vehicle sa pampublikong transportasyon. Makatutulong yan sa tao at sa kalikasan. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.